Papa Dudut. Isang magandang araw sa inyong lahat. Isang araw ayaw na lang niya. Isang araw nanlamig na lang siya sa akin. May ilalaban pa ba ako o wala na? Ako nga pala si Helga, 31 years old. 15 years old ako nang ma-inlove at magkaroon ng relasyon sa kaklase kong si Bong. Kaedad ko rin at maaga kaming naging mapusok. Nabuntis niya ako sa edad na 15. Pinagsama kami ng pamilya namin dahil yon ang sa tingin nilang tama para sa amin. Wala namang problema yon, gayong alam namin na mahal namin ang isa't isa. Kaya lang pagkasilang ko sa anak namin ay hindi na ito nabigyan pa ng tsansa para mabuhay. Dahil doon ay pinaghiwalay kami ng magulang namin para hindi na maulit ang aming pagiging mapusok. Pero gumawa kami ng paraan para ituloy ang relasyon namin. Hanggang sa muli na naman akong nabuntis sa edad na 16. At katulad nga ng inaasahan ay naggalit ang mga magulang namin ni Bong. Muli kaming pinagsama sa bahay pero sa kasamaang palad, hindi ulit natuloy ang ipinagbubuntis ko. 3 buwan pa lamang ay nakuna na ako. Pero hindi na kami pinaghiwalay pa ng mga magulang namin. Sinabi na lang nila na magsama na kami at pagtungtong namin sa tamang edad ay kailangan na naming maikasal. Nangyari nga ang lahat. Kinasal kami nang tumungtong kaming pareho sa edad na 18. Wala kaming kasing saya ni Bong at sa wakas kahit na anong mangyari ay hindi na kami mapaghihiwalay pa ng mga magulang namin. Kahit na ilang beses pa siguro akong makuna noon ay paniguradong hindi na nila kami mahihila palayo sa isa't isa. Hindi na kami nakapagtapos ng pag-aaral pero maswerte kaming nakahanap ng inegosyo namin na naging dahilan, Papa Dudut, para gumanda ang buhay namin. Dahil nga sa pag-usbong ng negosyo namin, kaya sinantabi muna namin ang plano ng pagkakaroon ng anak. Masaya kaming dalawa ni Bong. Hindi na nga namin namalayan ang paglipas ng panahon. Isang araw, magkaharap na lamang kaming dalawa at nilatag ko na sa kanya ang plano para sa nalalapit naming ika-15th anniversary. Opo, ang patuloy pa rin naming pinagdiriwang ay ang unang taon ng naging relasyon namin at hindi ang araw ng aming kasal. Dahil para sa amin yon ang taon kung kailan nagsimula ang aming forever. Sino mag-aakalang aabot tayo ng ganito katagal? Talo pa natin yung ibang artista, di ba? Kailangan natin itong i-flex sa Facebook ha, para naman ma-inspire natin yung ibang tao. Okay. Sana ngayong anniversary natin makatapak na tayo ng Batanes, no? Oo nga. Ilang araw kaya tayo sa Batanes? Magkano kaya yung gagastusin, no? Parang pumunta ka na raw sa ibang bansa sa gagastusin mo ron kapag hindi nakapromo yung airfare mo. Baka. Kung ganun din lang naman pala yung gagastusin, lumabas na lang kaya tayo ng bansa. Dami raw seat sales sa Hong Kong at saka Thailand eh. Pwede. Pero iba pa rin kasi ang Batanes eh. Tangkilikin muna yung sariling atin, di ba? Pwede. Bong, may problema ba? Wala. Kasi parang wala ka namang gana makipag-usap sa akin. Ang tagal pa naman kasi ng anniversary natin. Kung makapagplano ka, akala mo next week na. Kilala mo naman ako. Gusto ko nakaplano lahat. At saka, buti sana kung Tagaytay lang yung pupuntahan natin eh. Sasakay tayo ng eroplano, no? Kailangan talaga planuhin kung gusto nating makamura at saka masecure yung upuan sa eroplano. Bahala ka. Oh, bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Ganito naman talaga ako sumagot dati pa. May toyo ka lang siguro. Wala akong toyo, no? Ang tipid mong sumagot. Makakaubos ba ng laway kung mahigit 2 salitang sasagot mo sa akin? Mag-aaway na naman ba tayo? Ayoko sana, pero kung ganyan ka sumagot na parang wala ka namang gana para sa anniversary natin, mukhang papunta na tayo ron. Ayoko na kasi. Ayaw mo mag-out of town para sa anniversary natin? O ayaw mo mag-celebrate ng anniversary natin? Ayoko na sa'yo.
Sino ngayon ang tinatamaan ng toyo? Narinig mo ba ang sinabi ko? Ayoko na sa'yo. Hoy, umayos ka nga Sige, kung ayaw mo sa Batanes, pwede naman tayo sa mas malapit lang. Ikaw na lang magsabi kung saan mo gusto. Okay na rin naman ako doon. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi ko, ayoko na sa'yo. Mag-focus ka kasi, Bong. Parang tanga naman kasi tong kausap eh. Pwede tayo sa Dingalan na Aurora. Sabi nila Malabatanes din daw doon. Basta willing kang mag-hike. Ano, gusto mo? Ang gusto ko, makinig ka sa akin. Helga, ayoko na talaga sa'yo. Ayoko na makipagrelasyon sa'yo. Ang labo mo naman kausap. Pero alam mo, naisip ko, tamad din naman pala akong mag-hike. Tsaka para hindi na hassle sa'yo, kumain na lang tayo sa labas. Hanap tayo ng fine dining yung maayos. Helga! O kahit saan tayo kumain sa mall tapos manood na lang ng sine. Helga, ano ba? O sige, kung ayaw mo rin nun, pwede namang dito na lang tayo sa bahay. Ako na lang magluluto ng paborito mo, tapos manood na lang tayo ng pelikula rito. Intindihin mo naman yung sinasabi ko. Ayoko na, Helga. Tapos na tayo. Pwede rin naman siguro next year na lang tayo mag-celebrate ng anniversary kung hassle talaga sa'yo ngayong taon. Mag-post na lang tayo ng pagbati natin sa isa't isa sa Facebook. Helga, please. O kahit wag na. Hindi naman na kailangan malaman ng social media friends natin na anniversary natin, di ba? Huwag na lang tayo mag-post. Privacy is the key sa relasyon nating matibay, di ba? Helga, tama na. Ayoko na. Ayoko na mag-celebrate ang anniversary natin ngayong taon o kahit sa mga susunod na taon. Tapusin na natin to. Ayoko na. Pero, bakit biglang ayaw mo na? Di ko alam. Paano hindi mo alam? Imposible namang hindi mo alam. May dahilan yan. Hindi ko nga alam. Basta isang araw, nagising na lang ako na ayoko na. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa relasyon na to. Excuse me Saan ka pupunta? Mag-check lang ako ng mga lugar na pwede natin puntahan para sa anniversary natin. Ililista ko lahat. Mamili ka na lang. Excuse lang sandali Nagmadali akong pumasok sa kwarto namin ni Bong, Papa Dudut. Hindi naman niya ako sinundan at nanginginig akong sinarado ang pintuan. Nagpatugtog ako ng malakas na kanta para matabunan ang paimpit na pag-iyak ko habang nakahiga sa kama. Wala akong lakas noon kaya nagpasaklolo ako, Papa Dudut. Tinakip ko pa sa mukha ko ang unan para mabawasan pa ang tunog ng aking pag-iyak. Nang mapagod akong umiyak ay bumangon ako para tignan ang ilalim ng kutsyon. Doon ko nilagay ang mga love letter na isinulat sa akin ni Bong noon naliligaw pa lamang siya. Noong bata pa lamang kaming dalawa. Binuksan ko ang bawat sobre at binasa ang bawat sulat. Pakiramdam ko ay bumalik ako noong 15 years old ako. Napakalambing at punong-puno ng pagmamahal ang bawat sulat niya sa akin noon. Ibang-iba sa nakaharap kong Bong na gusto nang wakasan ng 15 years naming relasyon. Parang ibang tao na siya. Isip-isip ko ay nasaan na kaya ang Bong na ako lang ang mahal. Napakasakit palang marinig mula sa isang tao na minsang nangako sa iyo na ikaw lang ang mamahalin habang andito sa mundo. Masakit na maramdaman na lumalayo na ang loob niya sa iyo. Samantalang noon ay halos hindi kami mapaghiwalay kahit ano pang klaseng pagsubok. May dalawa na kaming anghel na nasa langit ngayon. Bakit hindi nila magawang udyukan ng tatay nila para mahalin akong muli? Hindi ko yon matanggap. Pakiramdam ko ay nabigla lang si Bong sa pakikipaghiwalay sa akin. Alam kong kailangan lamang niyang maalala na minsan ay nagmahalan kami at pinaglaban ang isa't isa. Hindi ko siya susukuan, Papa Dudut. Kinausap ko ang mga anghel namin na sana ay tulungan nila ako para magkaayos kami ng tatay nila. Pagkatapos noon ay inayos ko ang sarili ko at saka lumabas ng kwarto at muling hinarap si Bong, Papa Dudut. Makikipag-usap ka na ba sa akin? Oh, ikaw ready ka na? Kanina pa kita iniintay para mapag-usapan na natin to. Ayan,
naman. Pasensya ka na kung natagalan ako sa kwarto ha. Ang bagal pala ng sagap ng internet natin doon. Ngayon ko lang napansin. Ang hirap mag-search ng mga pupuntahang lugar para sa anniversary natin. Helga naman. Pep, makinig ka muna sa akin bago mo tanggihan tong mga suggestion ko para sa anniversary natin, okay? Yan pa rin ang gusto mong pag-usapan? Hindi na nga natin isi-celebrate yan kasi tapos na tayo. Maganda rin pumunta sa Iloilo ngayon habang hindi pa maulan masyado. Tsaka bumili tayo ron ng pastillas at biskotso. Naku, matutuwa ang nanay mo. Paborito niya pastillas, di ba? Helga, ano ba? Huwag ka magalala. Kung ayaw mo sa Iloilo, okay lang. Pwede rin tayong pumunta ng Buskalan. Mabilis lang tayo makakapag-book ng travel tour natin. Dalawin natin si Apo Wang-od. Magpatattoo tayo sa kanya para couples tattoo tayo, di ba? Nagpapasensya lang ako, Helga. Parang awa mo na. Makipag-usap ka na ng maayos sa akin. Ano pa ba itong ginagawa ko? Nakikipag-usap naman ako sa'yo ng maayos. Ikaw tong galit. Huwag kang mag-alala, hindi naman tayo gagastos ng sobra sa anniversary natin. Hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Pag-usapan natin kung paano hatian dito sa bahay at kung paano natin sasabihin sa pamilya natin na hiwalay na tayo. Bakit tayo maghihiwalay? Ano ba kasi pinagsasasabi mo? Helga, makisama ka naman. Huwag ka namang mangpanggap dyan na parang wala ang alam sa mga sinasabi ko. Wala naman talaga eh. Kanina ang ayos lang natin na nag-uusap, di ba? Tungkol sa anniversary natin. Tapos ngayon… Walang maayos kanina. Ano ba pinagsasabi mong maayos? Napupuno na ako sa'yo, Helga. Totoo naman ah. Di ba ang saya mo pa nung sinabi ko sa'yo na sa Batanes tayo magse-celebrate ang anniversary natin? Nahihibang ka na. Hala siya. Alam mo, feeling ko gutom ka lang. Mamaya na lang natin tutuloy, okay? Malayo pa naman ang anniversary natin eh. No, gusto mo munang kumain? Libre ko. Saan mo gusto? Alam mo kung anong gusto ko? Pares o ginataang tinola? Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Kaya ibigay mo na sa akin to. Ayoko na. Hindi! Hindi tayo maghihiwalay. Magagalit sa'yo ang simbahan. Ano kinalaman ng simbahan dito? Ano ba nangyayari sa'yo, Helga? Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Kasi ang unfair eh. 15 years, Bong! 15 years tapos itatapon mo lang? Dalawang anak na natin ang namatay. Ayun na nga eh. Naisip mo ba na kaya hindi sila nabuhay eh dahil hindi siguro tayo para sa isa't isa? Na sila ang binigay ng tadhana ng senyales na kailangan nating maghiwalay? Tayo lang naman ang matigas ang ulo dati na ituloy pa rin kahit alam nating mali na. Hindi ko nakitang mali na ipaglaban yung relasyon natin. Bata pa tayo nun. Dapat nag-aaral lang tayo nun at hindi sineseryosong relasyon. Bata pa lang tayo noon, oo. Pero totoo na yung nararamdaman natin para sa isa't isa. Huwag kang magpanggap na hindi mo yun naramdaman. Kasi hanggang ngayon nandito pa sa puso ko yung pagmamahal na yun para sa'yo. Diyan tayo nagkaiba. Wala na ang pagmamahal na yun sa akin. Ibalik mo! Nandyan lang yun eh, nandyan lang yung hanapin mo. Hindi pwedeng mawala yun. Nakikita siya ka, naririnig ka ng mga anak natin sa langit. Maya ka naman sa kanila, Bong! Kung nakikita at nadidinig ka rin nila, sila na mismo magpapahinto sa'yo sa ginagawa mo. Palayain mo na ako, Helga. Habang bata ka pa. Makakahanap ka pa ng iba. Ayoko sa iba, ikaw lang yung gusto kong makasama. Pero hindi na ikaw ang gusto kong makasama. Bakit? May iba ka na ba? Wala akong iba pero balang araw, kapag handa na ulit ako, siguradong maghahanap na rin ako ng kapalit mo. Para akong dinurog sa mga huling sinabi ni Bong Papadudut. Hindi ko pa man din tinatanggap ang hiwalayan namin pero nasa plano na niyang maghanap balang araw ng mamahalin niya. Ganon ba yun kadaling itapon? Ganon ba ako kadaling hindi mahalin? May sasabihin pa sana ako kaya lang ay bigla na lamang siyang lumabas ng bahay. Doon ay parang nag-flashback sa akin ang unang beses na pumasok kami sa pintuan ng aming bahay. Nung unang beses na napangiti kami dahil sa wakas, ay may sarili na kaming bahay. Hindi man yon malaki pero masaya kami dahil patunay yon na pinaghandaan namin ang future namin. Ang future na isang iglap ay biglang nawala nang mag-decide si Bong na tapusin na ang 15 years na relasyon naming dalawa. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang 15 years. Parang hindi maproseso ng utak ko at puso ko kung paanong gano'n na lamang kadali para kay Bong na itapon ang lahat.
Ano bang nagawa kong mali, Papa Dudut? May hindi ba ako nagawa para sa kanya? Sa pagkakaalam ko ay sinubukan ko naman ang lahat para maging masaya siya. Bakit isang araw ay bigla na lamang siyang umayaw? Sa pagdaan ng mga araw ay lagi na lang akong mag-isa sa bahay na yon. Para akong inabandonan ni Bong. Lagi ako nakatingin sa pintuan sa pag-asang papasok ulit siya ng bahay at sasabihin niya sa akin na nagkamali siya ng desisyon. Na hindi naman niya sinasadyang sabihin sa akin na ayaw na niya. Na hindi naman niya gustong iwan ako at nadala lamang siya na kung anumang problemang kinakaharap niya. Habang nakaabang ako sa pintuan na yon, nag-i-imagine ako na papasok siya roon tapos ay nakangiti. Nalalapitan niya ako, yayakapin, hahalikan at mamahalin. Ganon ang paulit-ulit na ginagawa ko habang hindi pa siya muling umuuwi ng bahay. Doon ko inuubos ang oras ko lagi. Ang pagharap sa pintuan habang inaabangang marinig ang susi niya na binubuksan ang pintuan. Sana umuwi na siya kasi nami-miss ko na siya. Kasi gusto ko pa pero lumipas ang 2 linggo na walang Bong na muling pumasok sa bahay. Ayaw na talaga ni Bong. Ayaw na talaga niya sa relasyon naming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalaman ko na pansamantala ay umuwi muna si Bong sa bahay ng magulang niya. Kinabahan ako dahil baka binalita na niya na hiwalay na kami. Mas lalo lang liliit ang chance akong maayos ang relasyon naming dalawa kung sakaling binalita na niya sa mga kakilala namin ang tungkol sa pasya niyang paghihiwalay naming dalawa. Hindi ko pa sinabi sa mga magulang ko na hiwalay na kami o sa kahit na sino. Malakas ang pakiramdam kong kaya ko pang maayos noon ang relasyon namin. Isang araw ay gumalaw na ang doorknob. Narinig ko na ang susi ni Bong. Napangiti ako. Napatayo sa inupuan ko na kaharap ng pintuan. Hawak ko noon ang iba't ibang pamphlets para sa marriage counseling na masikap kong kinalab sa iba't ibang clinics na pinuntahan ko. Ganon ako kadesidido na maayos kaming dalawa. Lahat nga rin ang ayaw niya sa sarili ko ay pinalitan ko. Kulay ng buhok, pananamit, pati ang paborito kong toothpaste ay pinalitan ko na rin dahil naaalala ko na lagi niyang nirereklamo na ayaw niya ng lasa ng binibili kong toothpaste para sa amin. Oo, alam kong maliit na bagay yon para maisalba ang relasyon namin pero lahat ay susubukan ko. Huwag lamang mawala ang asawa ko. Nang tuluyang magbukas ang pintuan ay nakangiti akong sinalubong si Bong na tila ba walang nangyari. Matabang pa rin ang pakikitungo niya. Hindi niya ako kinausap. Pumasok siya sa kwarto namin at saka naglabas ng tuwalya para maligo. Bumalik ako sa pagkakaupo. Hinintay ko siyang matapos na maligo at nang matapos siyang maligo at makapagpalit ay doon ko na siya nilapitan para iabot ang pamphlets sa kanya. Hindi ko pa rin tinatanggal ang ngiti sa mga labi ko. Baka sakaling gumaan ang loob niyang makipag-usap sa akin. Lalo't naaalala ko na dati ay lagi niyang sinasabi na ngiti ko ang paborito niya sa akin. Bakit ganyan ka makangiti? Wala lang. Masaya lang ako kasi umuwi ka na. Bawasan mo na. Hindi na nakakatuwa. Kala ko ba paborito mong ngiti ko? Lagi mo kayang sinasabi yun sa akin. Dati yun, nung mahal pa kita. Ang sakit mo namang magsalita. Pumreno ka naman. Sorry, puyat lang. Ito nga pala, tingnan mo. Oh, Ano tong inabot mo sa akin? pamphlets yan para sa marriage counseling. Para saan to? Para maging maayos tayo. Helga naman. Wala nang aayusin sa atin. Gaano ba kahirap intindihin yung sinasabi ko? Subukan lang kasi natin. Baka nabibigla ka lang.
Pwede pa tong mapag-usapan. Matutulungan nila tayo. Gusto mo pa talaga magsali ng ibang tao sa gulo natin? Trabaho nila yon. Sila ang tutulong sa gulo natin. Matatapos lang tong gulo na to kapag pumayag ka na maghiwalay tayo. Hindi nga ako papayag kaya kinuha ko yung mga pamphlet na yan sa mga klinik. Mamili ka na lang dyan. Basahin mo. Kung kanino ka komportabling magpatingin at makipag-usap, doon na rin ako. Marami yan. Nakapagtapos sa mga doktor dyan sa magagandang eskwelahan. Hindi tayo lugi. Alam mo ba kung gaano kamahal magpa-counsel? Gusto mo pa talagang gumastos wala na nga pupuntahan to. Kahit magkano, kaya kong gastusin maging maayos lang tayo. Walang kaso sa akin yun. Hindi pag-aaksaya ng pera yun kasi alam kong magiging masaya ako kapag nagkaayos tayo. Paano naman ako? Sa tingin mo gusto ko pang maging maayos to? Huwag naman puro sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi to para sa sarili ko lang, Bong. Para to sa mga anak natin sa langit na umaasa na makikita nilang magkasama pa rin ang mga magulang nila. Huwag mo nang idama yung mga sanggol. Nananahimik na sila. Ikaw na lang ang issue rito, Helga. Bakit ba ayaw mo munang subukan? Ganun na ba katigas yung puso mo para sa akin? Mas lalo lang ako nagmamatigas kasi ang kulit mo. Nakakasawa na yung pagmamakaawa mo. Nagmamakaawa lang naman ako kasi mahal kita eh. At akala mo magandang tignan niya sa tao? Magmamakaawa ka para mahalin ka? Mahiya ka naman sa sarili mo. Ikaw ang mahiya! Matapos mo akong pangakuan dati na kahit anong mangyari hindi mo ako bibitawan? Asa na yun, Bong? Nasa na yung pangako mo na yun? Wala na yung bong na yon. Patahimikin mo na lang siya kasi hindi na siya babalik sa'yo. Maniwala ka! Bong! Anak ng... Huwag ka naman magbasag ng gamit! Pinaghirapan natin ang mga yan! Wala akong pakialam! Huwag yung coffee maker! Paborito natin yan! Ah, ito? Teka, huwag yan! Ayan! Wala na tayong paborito! Niregalo ko sa'yo yan dati. Una kong pinag-ipunan yan kasi naiingit ka rin sa balikbayan mong pinsan. Naalala mo pa ba yun? Hindi lang yan ang babasagin kung gamit natin. Kung magmamatigas ka pa rin, nang makapag-ayos sa akin! Nagmadaling lumabas ng bahay si Bong Papadudot. Binalibag ang pintuan palabas at naiwan akong mag-isa habang isa-isang pinupulot ang mga sinira niyang gamit. Hindi ko mapigilang umiyak at masakit para sa akin dahil hindi lang basta-bastang mga gamit na mga nabili ko kung saan ang mga yon. Mga gamit yon na tumibay at naalagaan dala ng maraming alaala na naipon namin. Ang coffee maker na matagal niyang nilambing sa akin. May kamahalan at hindi basta-bastang mabibili kung saan lang. Doon ako higit na nasasaktan. Naalala ko kung paano niya akong nilambing para mabilihan ko siya ng ganon bilang regalo sa anniversary namin. Hindi ako mahilig magkape pero lagi niya akong inaaya na sabayan siya sa paghigop ng kape na masaya niyang tinitimpla tuwing umaga. Nasanay na rin tuloy ako. Hindi ko pa rin magustuhan ang pait ng kape pero tumatamis. Kasi sa tuwing nagkwekwentuhan kaming dalawa, si Bong ang nagpapatamis ng mapait na kape. At sa nangyayari sa amin ngayon ay parang pumapait muli, Papadudot. Kinagabihan ay minessage ako ni Bong para mag-sorry sa ginawa niyang pagbabasag ng mga gamit. Natuwa naman ako. Parang nababawi ko ng muli ang loob niya. Sinikap kong maging sweet at maunawain para lalo siyang kumagat sa kagustuhan ko magsama pa rin kami. Hanggang sa bigla na lamang niyang sinabi na babalik siya sa bahay after 2 weeks para pag-usapan namin ang pagbebenta nito. May mga nakausap na raw siya at kailangan ko siyang tulungan para pumili kung kanino ibebenta ang bahay. Nasaktan ako, Papadudot. Talagang para sa kanya ay tapos na kami. Ninipot ko ang bahay namin at isa-isang lumabas lahat ng alaala na naiwan namin sa bawat sulok ng bahay. Mas lalo akong naiyak at nahirapan. Makalipas ang 2 linggo ay nagbalik na muli si Bong sa bahay. Hindi ko alam kung paano siya sasalubungin noon. Hindi ko na kayang pikein pa ang ngiti ko. Kahit ganun pa man, may natitira pa rin akong amor para sa kanya. Sinabi niya mag-usap na kaming dalawa. Tumango ako at pinagtimpla siya ng kapeng 3-in-1, Papadudot.
Masyadong matamis tong 3-in-1. Hindi na ako sanay sa ganitong klase ng kape. Sana kasi hindi mo binasag yung coffee maker. Paano na magiging hatian natin dito sa bahay? Walang hatian na mangyayari. Hindi natin to ibebenta. Ibibenta natin to. Sino namang titira rito pag naghiwalay na tayo? Kapag naghiwalay tayo. Binigyan na kita ng ilang linggo para tanggapin tong sitwasyon natin. Gising na! Kailangan na natin tong ibenta para makuha ko na yung kalahati ko. Bakit ba atat kang ibenta to? Pati ba dito sa bahay natin nanlalamig ka na rin? Walang personalan. Hindi lang praktikal na hindi natin ibibenta tong bahay ngayong hiwalay na tayo. Kaka-check ko lang kagabi ng marriage contract natin. Kasal pa rin tayo. Sige, ilaban mo lang yan. Pero ilalaban ko pa rin na maibenta na natin tong bahay para magamit ko pang ibang bansa. Mangingibang bansa ka? Oo, gusto ko makapagsimulang muli sa ibang lugar. Malayo sa'yo. Ganyan ka na ba kasuklam sa akin? Tipong kailangan mo pang umalis ng bansa para lang malayuan ako? Oo! Sakto lang din naman pala. Alam mo ba na nagchat-chat sa akin yung manliligaw ko noon bago naging tayo? O ngayon, Kinukumusta niya ako. Gusto akong yayaing lumabas. lumabas ka lang. Okay lang sa'yo na makipag-date ako sa dating manliligaw ko? Oo, Wala ka man lang bang mararamdaman? alam mo kung ano lang yung nararamdaman ko? Inis. Pinahihirapan mo kasi ako. Kung gusto mo makipagligawan, gawin mo lang. Papayagan kita. Pero payagan mo na rin akong ibenta tong bahay para matapos na to. 15 years tayo, Bong. 15 years pero kumakabugaw ka sa akin sa iba? Akala mo kaibigan lang kita? Sino ba nagbukas ng topic tungkol doon? Ikaw naman, di ba? Sinabayan lang kita. Tapos magagalit ka. Gusto ko lang makita kung may pakialam ka pa sa akin. O ngayon nakita mo nang wala, ayos na ba? Bong, wala naman talaga nagpaparamdam sa akin na dating manliligaw. Gusto ko lang namang makita na kahit papano may puwang pa rin ako sa puso mo. Nakukurta na talaga utak mo. Dahil sa'yo! Dahil binigla mo ako sa mga desisyon mo. Hindi ako makapag-isip ng matino. Sorry, may kasalanan nga ako ron. Sige ganito, bibigyan pa kita ng oras para pumayag sa alok ko na ibenta na tong bahay. Sana pumayag ka na kagad habang may mga nagkaka-interes pa sa bahay natin. Sige, Dito na muna ako matutulog. talaga? Sa sala na ako, ikaw na sa kwarto. Maglalabas na lang ako ng unan at kumot. Magtabi na lang tayo. Ilang gabi na akong nalulungkot mag-isa sa kama eh. Tabihan mo naman ako. Pahihirapan mo lang ang sarili mo, Helga. Mabuti ngayon pa lang masanay ka nang wala na ako sa dating pwesto ko sa kama. Ayokong masanay. Ano, tatabihan mo ba ako? O mas lalo kong bibitinin ang desisyon kong ibenta tong bahay? Walang nagawa si Bong kundi ang pumayag na tabihan ako. Nagsuot ako ng pinaka-sexy na pantulog ko. Yung pantulog na hindi ko na nagagamit dahil naliitan ko na. Yung pantulog na ginagamit ko nung unang taon ng kinasal kami. Nung mga panahong sobra pa ang init ng pagmamahala naming dalawa. Ginamit ko ulit yon sa pag-asang makatulong para manumbalik ang pagtingin sa akin ni Bong. Pero parang hindi umubra, Papa Dudut. Tinalikuran lamang niya ako at nagkumot hanggang ulo. Habang ako naman ay pilit na dumidikit sa kanya. Siya naman ay palayo ng palayo sa akin. Hinarap ko siya at sinubukang yakapin pero tinanggal niya ang pagkakayakap sa akin. Hindi ko siya maintindihan. Dati naman ay siya pa ang nagagalit kapag hindi ko siya niyayakap sa tuwing matutulog kami. Ni minsan din ay hindi niya ako tinalikuran kapag natutulog. Lagi siyang nakaharap sa akin kahit may tampuhan pa kami. Ganon niya ako kamahal dati. Humarap na lamang ako sa kisame nang hindi ako nakakatanggap ng positibong reaksyon mula sa kanya. Nakatitig lamang ako sa kisame at sa ceiling fan. Parang binibilang ko ang ikot ng ceiling fan para magpaantok. Pero hindi yon naging epektibo. Kaya naman naglakbay na lamang ang isipan ko pabalik sa mga unang gabi na natulog kami sa kamang yon bilang mag-asawa. Ilang lambingan, harutan at tampuhan ang nasaksihan ng kamang yon. Ilang luha rin ang sinalo ng mga una namin sa tuwing may pinagdadaanan kami sa aming relasyon. Ilang tawa ang narinig ng mga pader ng kwarto sa tuwing may naaalala kaming nangyaring nakakatuwa sa araw namin. Lahat ng yon
ay hanggang ala-ala na lamang. Lahat ng yon ay nagbabadyang matapos oras na pumayag na akong hiwalayan or magkahiwalay kami. Tinigil ko na ang pagbabalik sa nakaraan. Sinubukan kong yakaping muli si Bong sa ikalawang pagkakataon. Muli naman siyang pumalag. Gising pa pala siya at mukhang hindi rin siya makatulog dahil sa tensyon sa pagitan naming dalawa. Papa Dudut, sinubukan ko na lamang muling humarap sa kisame dahil sa sakit ng nararamdaman ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Na-depress ako sa mga nangyayari sa amin ni Bong, Papa Dudut. Lalo na yung mga araw na hindi na talaga siya umuuwi. Iyong pupunta na lamang siya sa bahay para kumuha ng damit o di naman kaya ay para tanungin kung nakapag-desisyon na ako. Napakahirap noon lalo't wala akong ibang malapitan o makausap man lang sa pinagdadaanan ko. Ma-pride pa rin ako at hindi ko makayanang sabihin sa mga kaibigan ko ang mga nangyayari sa relasyon naming dalawa. Dahil oras na sabihin ko sa kanila ay magmimistulang mitya na yon para sa relasyon namin. Hindi ko pa rin kaya. Kaya hanggat maaari, sinosolo ko na lamang ang lahat ng sakit at pangungulila. Umaasang pagising ko ay ubos na lahat ng pagod at luha. Umaasang pagising ko ay tapos na ang lahat ng sakit. Baka sakali iyon ang gabi-gabi kong panalangin. Panalangin na parang ang hirap tuparin ng kalangitan. Sa tuwing nababagabag ako ng lungkot at pag-iisa, dinadalaw ko ang puntod ng mga yumao naming anghel at doon ko nga ibinubuhos ang lahat ng iyak ko. Doon ako nagsusumbong at hindi naman na sila makakapagsalita para isumbong ako sa mga kamag-anak namin, kaya sa tuwing bumibigat na sa mga yumao kong anghel na lamang ako lumalapit noon, Papa Dudut. Pagka-uwi ko ng bahay kahit papaano ay nagiging magaan ulit. Naging desperada na rin po ako. Sana maunawaan niyo ako. May mga nilapitan ako sa Facebook para bumili ng mga pampaamo o mga gayuma para mabalik ako or mabalik ko sa akin ang aking asawa. Napagastos na nga ako doon. Lalo na yung mga ginagamit ang kahinaan ko para kuhanan lamang ako ng pera at magkukunwaring makakatulong ang asin na binababad sa init ng araw para mapabalik si Bong sa akin. Pinatos ko ang mga yon. Masyado akong nabulag sa kagustuhan kong mapasa aking muli ang asawa ko. Pero walang umepekto. Matabang pa rin ang kanyang pakikitungo sa akin, Papa Dudut. Helga? Oh, umuwi ka. Minessage mo ako eh. Sabi mo nakapag-desisyon ka na. Lika, samahan mo ako dito sa sofa. Bakit nakapantit bra ka lang? May sinusukat kasi akong damit kanina eh. Hinubad ko lang kasi masyado palang mainit. Magsuot ka muna ng damit. Hihintayin kita para makapag-usap tayo. Magtitimpla lang ako ng kape. Okay na tong suot ko. Sabi ko nga sa'yo, naiinitan ako. Hindi ako komportable sa suot mo. Hindi ba? Parang dati naman gusto mo laging nakikita akong ganito. Dati yon, nung mag-asawa pa lang tayo. Mag-asawa pa rin naman tayo ngayon ah. Legal pa rin kitang kahati sa katawan ko. Magsuot ka na ng damit. Ayoko makipag-usap sa'yo ng ganyan lang ang suot mo. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Kasi nakakailang. Hindi na tayo mag-asawa. Pero kung makabalandra ka ng katawan mo, para ka nangaakit ng customer sa beer house. Naaakit ka ba? Ano bang klaseng tanong yan? Paborito mo laging makita ang katawan ko, di ba? Lalo na kapag pagod ka, tsaka gusto mo ng lambing. Helga! Paborito mo rin tong bra na suot ko. Ito yung bra na paborito mong tanggalin kasi kabisado mo na yung hook nito. Kahit sa madilim, kaya mong tanggalin gamit ang kaliwang kamay mo. Alam ko kung anong ginagawa mo. Alam ko rin kung anong ginagawa ko. Para sabihin ko sa'yo, hindi niya ni-epekto sa akin. Hindi ba? Pero bakit parang pinagpapawisan ka?
Kasi mainit dito sa sala. O mainit lang sa pakiramdam ang makita ang bra at panty ko. Helga, tumigil ka na. Nagmadali akong pumunta rito para mapag-usapan na natin ang bentahan ng bahay. Mamaya na natin pag-usapan yan. Mas magandang kalmado lang tayo kapag nag-uusap. Tsaka alam ko kung paano ka pakakalmahin. Aalis na lang ako kung aakitin mo lang ako. Halika rito. Magpaakit ka na. Hindi naman masama eh. Wala namang bawal. Ayoko. Bong, halika na. Halikan mo ko. Helga, ano ba? Diba? Gustong-gusto mo na hinahalikan tong leeg ko? Sige lang, gawin mo. Ano ba? Halika na. Tumigil ka na. Kahit magubad ka pa ng paulit-ulit, hindi na magbabagong isip ko. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Mahirap bang intindihin yun? Bong! Hindi na kita mahal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sigawan ako ni Bong para sabihin sa akin na hindi na niya ako mahal. Nanliit ako. Napatakbo ako sa kwarto para kumutan ang sarili ko. Umiyak ako ng umiyak. Kumatok si Bong sa kwarto para mag-sorry sa mga masasakit na sinabi niya pero huli na para mapawi niya ang sakit. Hinayaan niya na rin ako pagkatapos. Hindi na siya nagpaalam sa akin at umalis na lamang siya. Narinig ko na lamang ang pagdampot niya ng susi at pagbukas ng pintuan at paglabas ng bahay. Mas lalo akong umiyak nang marinig ko ang pagsarado ng pintuan. Tanda na nakalabas na naman siyang muli sa bahay. Doon na naman ako umiyak ng todo. Naramdaman ko bigla ang lamig sa kwarto. Gumilid ako sa pwesto ni Bong sa kama at sa ganong paraan ay parang katabi ko siya at niyayakap ako. Nakakapit pa rin ang amoy niya roon, Papa Dudut. Mas lalo lamang akong nalungkot. Ilang araw ulit na hindi bumalik si Bong sa bahay at nung panahon na yon ay pakaramdam ko. Unti-unti na akong nasasanay. Gigising ako sa umaga na wala siya, kakain ako ng mag-isa kahit na walang gana at hindi ko na mabuksan ang TV na madalas naming babaran tuwing walang ginagawa. Nakaupo ako mag-isa sa sala at inaabangan ang pagbukas ng pintuan pero walang dumarating. Walang Bong na bumabalik. Oras-oras ay naglalakad ako sa kabuuan ng bahay, bawat sulok ay hinahanapan ko ng alaala. Hindi naman ako nabigo roon. Panay pa rin ang iyak ko at mukhang mahirap bago ako masanay na nagbago na ang buhay ko sa pagkalas ni Bong sa akin. Isang gabi ay minessage ko si Bong. Pinapunta ko ulit siya sa bahay at sinabi kong kailangan na naming mag-usap. Pumayag naman siya kaagad. Nilabas ko ang kahon ng sapatos kung saan ko inilagay ang pinaprint kong wedding pictures namin. Hindi niya alam ang tungkol doon. Bala ko sanang isorpresa yon sa 15th anniversary namin na alam kong hindi na matutuloy pa. Sana naman hindi ka na ulit mga akit. Maupo ka. Sana maging matino na tong usapan natin. Oo, makakaasa ka. Okay na sa'yong ibenta tong bahay? Sa isang kondisyon. Ano yun? Tatanggapin mo pa rin bang regalo ko sa'yo para sa anniversary natin? Ano na naman ba itong pinaplano mo? Wala akong pinaplano na kahit na ano. Gusto ko lang talagang ibigay sa'yo tong regalo ko. Wala akong regalo para sa'yo. Okay lang. Hindi naman ako humihingi eh. Ano ba yung ibibigay mo? Bago ko ibigay sa'yo, pwede bang magtanong? Ano yung pinaka-paborito mong anniversary natin? Siguro nung unang anniversary natin bilang mag-boyfriend at girlfriend. Bakit yun? Simple lang kasi noon. Umutang ako sa pinsan ko ng 100 pesos para ipambili ng 2 mangkok ng spaghetti at isang kandila. Naalala ko yon. Sa likuran pa tayo ng bahay ninyo kumain ng spaghetti tapos sa gitna yung kandila. Para kunwari yayamanin ang date natin. Tinakas ko pa yung kurtina namin para may panglatag tayo sa mesa. Para magmukhang sosyal yung spaghetti natin. Paborito ko rin yan.
16 lang tayo nun, tsaka wala pa tayong pera nun, pero kontento, di ba? Pasensya ka na kung hindi na ako kontento ngayon. Iintindihin ko. Niregaluhan mo pa ako ng isang boxer shorts nun. Inipon ko ang pambili nun. Kung alam mo lang kung paano ko tiniis na hindi mag-fishball tuwing hapon, gusto lang talaga kitang maregaluhan. Ang hilig mo nga regalo. Tuwing may okasyon, lagi kang may inaabot. Kaya nga sa huling okasyon ng pagsasama natin, gusto ko pa rin magregalo sa'yo. Eto, buksan mo. Sapatos ba to? Hindi. Ginamit ko lang yung karton ng sapatos para ilagay dyan yung totoong regalo ko sa'yo. Sige na, buksan mo na. Pictures ng kasal natin to ah. Pinaprint mo? May balak pa sana akong gawin dyan. Kaso mukhang hindi ko na maihahabol. Okay na rin yan. Yan na lang kasi ang inabutan ng relasyon natin eh. Salamat. Salamat. Salamat din sa'yo. Dalawa tayong bumuo ng regalo na yan. Kasama ka dyan eh. Parang naging regalo mo na rin yan sa akin. Itatago ko to. Makakaasa ka. Sana. Kasi sigurado ako, pagkatapos nito, buburahin na natin lahat ng pictures natin sa cellphone. Mabuti na lang at naihabol ko maipaprint yan. Siguro ayaw na ng tadhana na matapos tayo nang wala man lang may iwang alaala ng pagsasama natin. Pumapayag ka na? Wala na rin naman ako magagawa eh. Nung isang gabi nga, nilibot ko tong bahay. Memoryado ko pa lahat ng alaala natin sa bawat sulok. Masakit na masaya. Pero alam kong hindi na ako pwedeng mabuhay na yun lang ang daladala. Sorry Helga. Sinubukan ko naman eh. Salamat kung sakaling sinubukan mo talaga. Masaya na ako nun. May mga bagay lang talaga na kahit gaano pa kasaya, kailangan mo pa rin magparaya. Pasensya ka na sa pagkukulang ko ha. Kung ano man ang naging dahilan para maubos yung nararamdaman mo para sa akin. Pasensya na talaga. Pasensya ka na rin kung hindi ko natupad yung pangako ko. Mabebenta mo na tong bahay. Hayaan na natin yung ibang tao ang bumuo ng bagong alaala nila dito. Kontento na ako sa alaala na naipon nating dalawa. Papadudot niyakap ako ni Bong at doon ay nagbadya ang mga luha ko. Pabulong siyang nagpasalamat ng paulit-ulit. Mas lalo tuloy sumikip ang aking dibdib. Mas lalong nagmadaling lumabas sa mga luha sa aking mga mata. Yun ang katapusan ng pagbuo ng mga panibagong alaala. Plinano naming mabenta ang bahay sa lalong madaling panahon at nagawa naman namin yon. Hindi ko na gustong mabuhay at manatili sa piling niya kahit gaano ko pa kagustong ipaglaban siya. Kahit mahal na mahal ko pa siya. Minsan talaga, mapipilitan kang bumitaw kahit gusto mo pang kumapit. Kasi yon ang nasa isang dulo ng tali. Kanino ka pa kakapit kung nauna na siyang bumitaw? Hindi ba't sa sarili mo na lamang? Mabigat sa akin na lisanin ang mga ala-ala namin ni Bong Papadudot pero wala nang saysay. Ang patuloy kong pagkapit doon dahil tapos na. At na-experience na namin ang lahat ng pwedeng maging ala-ala namin. Ang mga bagay na tapos na ay hindi na dapat sundan pa at balikan. Sa ngayon ay naghahanda na ako para umalis ng bansa. Hindi ba't si Bong ang unang nagplano na lisanin na ang bansa para makapagsimula sa ibang lugar? Hindi yun nangyari sa kanya. Ako ang unang makakaalis ng bansa. Ako ang unang bubuo ng buhay sa ibang lugar malayo sa kanya. At alam kong kailangan kong gawin yon para mas mapadali ang paglimot ko. Magiging mahirap magsimula sa ibang lugar na hindi siya kasama. Lalo't nasanay akong kasama siya sa bawat yugto ng buhay ko. Pero ginagawa ko na to para sa sarili ko. Dahil utang ko ang pagbangon kong ito sa sarili ko. Naging matatag ako at wala akong ibang gustong pasalamatan kundi ang sarili ko na nagpatuloy lamang sa paglaban kahit gaano pa kahirap at kabagal. At sana para sa lahat ng mga nakikinig sa programa ninyo sa Barangay Love Stories na nasaktan,
magawan nyo sanang pasalamatan ang sarili ninyo sa patuloy ninyong pakikipaglaban. Kung ano man ang mga susunod na plano ninyo, ilaanin ninyong mabuti para sa sarili ninyo. Pagmamahal sa sarili ang kailangan. Dahil sarili nyo lamang ang hindi mangiiwan sa inyo kahit anumang klase ng unos ang mapagdaanan ninyo. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Ako ang inyong kabarangay forever, Helga. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig sa Barangay LS 97.1 ngayong araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Teban. 52 years old, mangingisda ako noon dito sa Bolinao, Pangasinan. May kinakasama po ako na mas bata sa akin ng 17 years at may 2 na kaming anak. Isang lalaki at isang babae. Pero bukod sa 2 kong anak, sa kinakasama ko ay may isang anak na lalaki pa ako. Sa dati kong asawa na nasa poder naman ng kapatid ko. Kinuha kasi ng kuya ko ang anak kong yon dahil noong naghiwalay kami ng asawa ko, ay hirap na hirap pa akong makahanap ng trabaho. Hanggang sa nauwi na lamang ako noon sa pangingisda na hindi rin kalakihan ang kinikita. Papadudod, laki po ko sa hirap, 5 kami magkakapatid at isa lang po sa amin ang nakapagtapos ng pag-aaral. Yung 4 sa amin kasama na ako ay hanggang high school lamang ang natapos. Nung magkaroon ako ng kinakasama na tawagin niyo na lamang sa pangalang Mona, ay mas naging dedikado ako sa pagtatrabaho. Kapatid kong hindi pa naman kami kasal pero nasanay na akong asawa ang turing kay Mona. Kaya sa ganong paraan ko na lamang po siya babanggitin. Lahat ng kinikita ko sa pangingisda ay ibinibigay ko sa asawa ko. Marami na rin akong naging racket para madagdagan pa ang naibibigay ko kay Mona. Dahil doon ay naipaayos ko ang dati napakasimple lang naming bahay. Mula sa sawaling dingding ay napasemento ko na ang bahay namin. At napagawa na rin ng kwarto ang 2 anak namin ni Mona. Wala naman naging lamat ang aming pagsasama sa loob ng mahigit 1 dekada. Naibibigay ko naman lahat ng pangangailangan ng pamilya ko at ng isa ko pang anak. Ngunit teenager na po noon ang panganay namin nang magkaroon kami ni Mona ng isang malalang away na nagtulak sa kanya para sa isang malaking desisyon. Papa Dudut. Mahal, nandiyan na nga pala sa mesa yung para sa budget natin. $10,000? Para sa 2 linggo? Paano ko pagkakasyahin to? Pasensya ka na. Ilang kasi yung natira sa kinita ko, mahal. Nagpadala pa ako kay kuya para sa anak ko. May babayaran doon sa eskwelahan. Nahiyan man akong ipasagot pa yun kay kuya eh. Nagkakaproblema na nga sila sa pera ngayon. Kaya naman pala eh. Baka mas malaki pa yung napunta sa anak mo sa unang asawa mo ha? Namimili ka na ba ngayon? Ha, Teban? Mahal, hindi. Sadyang nangailangan lang yung bata. Mas mabuti nga na sa akin siya nagsabi at hindi kay kuya. Alam mo namang nasa ospital pa yung asawa ni kuya hanggang ngayon, hindi ba? Hindi mo na problema yun. Mapera naman sila. Tayo yung naghihikahos dito, hindi sila. Hindi pa naman tayo maghihikahos kung magtitipid tayo ng kaunti. Pwede naman tayo maggulay paminsan-minsan. Ay, hindi ko makain ng gulay yung mga anak mo. Eh di isda muna. Libre naman yung isda natin. Isda na naman? Eh halos hindi na nga namin malunok yung isda sa sobrang umay na namin. Magtitipid lang naman tayo ng kaunti. Mabibili pa rin naman natin lahat ng kakailanganin dito sa bahay. Sa halagay binibigay ko sa'yo. Saka kung nakapag-grocery ka na at kinulang talaga, gagawin ko naman ng paraan kaya wag na natin itong pag-awayan. Bakit hindi mo na lang aminin na mas pinapaboran mo talaga yung anak mo sa dati mong asawa? Huh? Baka naman gusto mo na ring magbalikan kayo ng babaeng yon kaya ka nagkakaganyan. Mahal naman. Pupunta na naman ba tayo sa usapang yan? Matagal na kaming hiwalay at hindi na kami nag-uusap. Alam mo yun. Aba malay ko, baka mamaya palihim na pala kayong nagkikita o nag-uusap.
Malabong mangyari yan. May bago na siyang asawa ngayon kaya pakiusap naman. Huwag na natin siyang isama sa usapan natin. Kung hindi yung mag-ina mo yung dahilan kung bakit nauubos yung pera mo, baka naman sa bisyo mo na pupunta. Bisyo? Anong bisyo sinasabi mo? Mukhang maangang ka pa? Hindi ba bisyo yung pag-inom mo kasama ng mga kapwa mo mangingisda? Pati ba naman yun? Mona naman. Birthday na operator namin kaya ako nakiinom. Kami magkakasama sa laot sa loob ng halos 2 linggo na malayo ko sa inyo. Masama ba yung makisama at makisaya naman ako sa kanila paminsan-minsan? Oo, masama. Lalo na kung tinitipid mo kami ng mga anak mo. O siya, sige. Para wala ng pagtatalo. Gagawan ko ng paraan na matagdagan yung 10,000 ibinigay ko sa'yo. Ay, hindi na. Baka mangutang ka na naman sa operator nyo. Alam mo namang chismosang asawa nun. Baka marinig ko na naman ang pangalan ko sa chismisa nila ng mga maaasim niyang kumare na mga mukhang ulikba. Nakikipag-away ka ba sa asawa ng operator namin? Eh, ano naman kung nakikipag-away ako? Ayoko nang pinagchichismisan ako, no? Wala silang karapatan. Hindi mo ba kayang makisama na lang sa mga tao rito sa atin? Ako nga oh. Kahit napipi ko na sa ibang kasamahan ko, nagtitimpi ako sa ngalan ng pakikisama. Paano kung hindi na ako isama ng operator namin dahil sa ginagawa mo? Alam mo namang nakiusap lang ako na sumama sa kanya. Bakit? Pangingisda lang ba yung trabaho rito? Eh di maghanap ka ng iba. Kesa naman nakikipagplastikan ka sa mga kasama mo. Madali para sa'yo na sabihin yan kasi hindi naman ikaw yung nababaliw kakaisip kung paano tayo makakaraos sa araw-araw. Ah, ganon. Pinapamukha mo na ngayon sa akin na wala akong trabaho. Ganon ba? Hindi yan yung ibig ko sabihin. Ang sa akin lang naman, lawakan mo yung pangunawa mo. Hindi yung konting kibot, galit ka na kagad. Hindi naman solusyon yung pag-aaway natin sa problemang pampamilya. Hindi. Malinaw sa akin kung ano yung sinabi mo. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas din, maghahanap na ako ng mapapasukang trabaho. Papadudot doon nagsimulang magkalamat ang relasyon namin ni Mona. Kahit na pinigilan ko siya ay tinuloy pa rin niya ang paghahanap ng trabaho. Natanggap siya bilang factory worker sa isang kumpanya sa Pangasinan. At dahil sa pareho na kaming abala sa trabaho, ay kumuha na lamang kami noon ng makakasama ng mga anak namin sa bahay. Pero dahil hindi naman kalakihan ang sweldo ni Mona at malaki rin ang nakukonsumo sa pamasahe araw-araw, ay mas lalo lamang kaming nagipit dahil nadagdagan pa ang gastusin namin. At dahil nga sa mga nangyari, kapag hindi kami pumapanaot ay naghahanap ako ng may ekstrahang trabaho. Kahit nasa construction pa yon o sa palengke. Hindi naman po kasi ako mapili sa trabaho, Papa Dudut. Mula nang magkatrabaho si Mona ay halos hindi na kami nakakapag-usap pa. Kung hindi mainit ang ulo ay lagi niyang idinadahilang pagod siya. Kaya walang ganang makipag-usap sa akin. Nang mga sumunod na buwan ay nakita ko ang mga post ng asawa ko sa Facebook na kasama ang mga katrabaho niya. Madalas silang lumalabas pagkatapos ng trabaho. Kaya lahat ng sweldo niya ay napupunta na lamang sa pansarili niya. Sa mga sumunod na post ni Mona ay napansin ko na nadagdagan pa ang mga kaibigang nakakasama niya, Papa Dudut. Tuwing nagkakasagutan kami o nagkakaproblema, nakapost agad yon sa Facebook. Hindi ko alam kung bakit naging ganon ang asawa ko at lahat ng ginagawa niya ay nakapost na rin. Umabot na yun sa punto na wala na kaming privacy. Alam na ng lahat kapag nag-aaway kami, pati na rin ang problema namin sa pera. Ang masama pa doon ay maraming nakikisawsaw sa mga post niya at lahat ay kumakampi kay Mona. Nang pagsabihan ko siya tungkol doon ay muli na naman kaming nag-away. At doon ko na nga po hindi inaasahang makikipaghiwalay na siya sa akin. Nay, ano pong gagawin ko? Nakikipag-iwalay na sa akin si Mona. Abay, bakit naman? Nag-away kasi kami nitong nakaraan lang. Panay post kasi sa Facebook. Lahat na lang na nangyayari sa buhay namin, alam na ng mga kaibigan niya. Pinagsabihan ko lang naman siya tungkol doon, Nay. Tapos ayun, galit na galit.
Ang nasa isip kagad niya, maghiwalay na kami. Napakababaw naman ang dahilan niya. Yun na nga po yung sinasabi ko sa kanya, pero hindi nagpapatalo. Mas lalo pa siyang lumala nung nagkatrabaho na siya. Kasi kumikita na siya ng sarili niyang pera kaya ganon. Tingin niya siguro wala ka ng karapatang questionin yung mga ginagawa niya kasi patas na kayong dalawa. Mukhang ganun na nga, Nay. Parang humanap lang siya ng dahilan para maghiwalay na kami. May mga babae talaga na kapag nakatikim ng konting kalayaan, abay nagbubuhay dalaga. Ay. Oh, yung mga anak ninyo, naaasikaso pa ba? Yun nga, Nay, sa tingin ko hindi na. Mukhang iniasa niya na sa nakuha namin kasama sa bahay. Ayos lang sana kung naaalagaan ng mabuti, pero mukhang naghihintay lang ng sweldo. Napapabayaan na yung mga bata. Wala sa oras kung kumain. Natatambakan pa na maruruming damit. Naglalaan pa naman ako ng pera para doon tapos parang napupunta lang din sa wala. Hindi na rin nakakapagbigay si Mona. Sa sarili pa lang niya, kulang na yung sinusweldo niya. Bakit hindi na lang huminto sa pagtatrabaho si Mona? Wala rin naman palang nangyayari sa sweldo niya. Nay, pag-aawain lang ulit namin yung tungkol dyan. Alam niyo naman yun. Laging galit na galit pagdating sa akin. Konting kibot, nakapost na naman ako sa Facebook. Ewan ko ba dyan sa asawa mo? Kung kailan may dalawa na kayong anak, tsaka pa naman naisipang magbuhay dalaga. Paano na lang kung magkasakit yung mga anak ninyo? Sinong maiiwan sa kanila? Minsan, natatagalan ka makauwi galing sa laot. Susubukan ko ulit siyang kausapin, Nay. Susubukan ko maging mahinahon para hindi na kami magtalo pa. Tsaka kung tutuusin, para sa kanya rin naman yun. Mas makakabuti sa kalusugan niya kung nasa bahay na lang siya. Nakakapagpahinga siya kung kailan niya gusto. Siya pa talaga ang inaalala mo Ikaw na nga itong walang pahinga sa katatrabaho. Tingnan mo nga yung sarili mo. Nangangayayat ka na. Nakakatulog ka pa ba niyan? Ayos lang naman ako, Nay. Kayang-kaya ko pa magtrabaho. Ay nako, kapag nagkasakit ka dyan sa pinaggagawa mo, ay makakatikim sa akin yung asawa mo. Nay, huwag niyo na siyang patulan. Baka pati kayo maipost pa niya. Hindi ko alam kung makakapagpigil ako, Teban. Sa ugali ng asawa mong yon, kailangan niya ng isang taong sasampal sa kanya ng matauhan siya. Pero Nay, hindi niyo na kailangan gawin yun. Bigay niyo na lang to sa akin. Bakit ba? Anong plano mo? Kung maayos niyo pa yung relasyon ninyo, abay susuportahan kita. Pero kung makikipaghiwalay ka, ay isipin mo muna yung mga anak ninyo maapektuhan. Si Mona naman po yung unang nakipaghiwalay. Hindi siya makakawala sa'yo kung hindi ka papayag. Kahit na hindi kayo kasal, matagal na rin kayong nagsasama. Kaya sa mata ng mga tao ay mag-asawa na kayo. Paano ko ipaglalaban yung relasyon namin? Siya mismo yung unang sumuko. Ano ba naman kasi ang pinagmula ng away ninyo? Pero nagalit siya nung nagpadala ko ng malaki-laking pera para sa isa ko pang anak. Nahiya na kasi ako kay kuya kaya tumulong na ako. Mas kailangan nila ng pera sa ospital Tama lang naman yung ginawa mo. Ano bang ikinakagalit ni Mona? Hindi mo ba siya binigyan? Binigyan ko siya ng 10,000 para sa budget namin ng 2 linggo. Madalas sobra pa pag hindi ako nakakauwi kagad. Sus Mariosep, nagpapakagalit pa siya sa halagang 10,000? Abay, napakalaki na nun na. Kung sa akin yung sobra-sobra pa yung para sa isang buwan. Magastos din kasi yung pambaon ng mga bata, Nay. Ay nako, ang sabihin mo, masyadong maluho yung asawa mo. Maarte sa ulam. Kung mamili, akala mo'y mayaman. Ay nako, nasaan ba siya at ako na talaga ang kakausap sa kanya? Nay, wag na ho. Ako nang bahala. Ako dapat yung nag-aayos ng problema namin. Kasi ako yung padre di pamilya. Papadudot, muli kong kinausap si Mona at gaya ng inaasahan ko ay naggalit siya at hindi pumayag nung sabihin kong mag-resign na lamang siya sa trabaho. Pero nung sinabi ko na dadagdagan ko ang perang iniaabot sa kanya ay bibigyan siya ng puhunan para mag-online selling na lamang ay pumayag na rin naman siya. Nag-resign siya sa trabaho at nag-online selling na lamang ng mga gamit at kung ano-ano pang mga gamit na patok sa mga taga roon sa amin. Maganda naman ang naging resulta noon dahil bukod sa malaki ang kinikita ni Mona ay mas marami na rin siyang oras sa mga anak namin. Pinaalis na niya ang nakuha naming kasambahay at siya na lamang ang nag-asikaso sa mga bata.
Pero ilang buwan lang mula nang mag-online selling si Mona ay nabalitaan ko na may kinikita na pala siyang lalaki. Kakilala naming dalawa ang nagsabing nakita si Mona sa isang restaurant sa bayan na may kausap na matandang lalaki at sweet na sweet pa sa bawat isa. Nakumpirma ko yon nang makita ko ang isang post ni Mona na patungkol sa lalaking patagunyang kinikita ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na lamang ko na Philip pala ang pangalan ng lalaking patagong kinikita ni Mona. 60 na ang lalaki at isang negosyante. Nagkwento sa akin ang kaibigan ni Mona na asawa naman ng kasamahan ko sa pangingisda. Ang sabi inalok daw ni Philip si Mona na mag-manage ng bagong bukas nitong meat shop sa bayan. Nang kumprontahin ko si Mona ay hindi niya itinanggi na may bago na siyang karelasyon. Pero kahit na galit ako noon sa kanya ay hindi ko siya nagawang pagbuhatan ng kamay. Umalis ako sa bahay namin at doon muna naglagi kay nanay. Pero sa ginawa kong yun ay parang binigyan ko na rin ng kalayaan si Mona na gawin ang mga bagay na gusto niya. Hindi nga nagtagal ay nilantad na niya ang relasyon niya kay Philip. Ang masakit pa roon, noong nagsasama kaming dalawa ay ni minsan ay hindi niya ipinost ang mukha ko sa Facebook para ipakita kung gaano siya ka-proud na ako ang asawa niya. Pero si Philip palaging laman ng mga post niya at laging naka-my day ang bawat date nila. Kitang-kita ko kung gaano kasaya si Mona sa bago niyang karelasyon at napakasakit noon para sa akin. At dahil nga sa mga nangyari mga kapuso ay inudyokan ako ni nanay na kunin ang mga anak ko kay Mona. Pero hindi yun naging madali para sa akin. Umalis na kasi sila sa dating bahay namin at doon na talaga na malagi sa bahay ni Philip. Nalaman yun ng nanay ko at hindi ko akalain na kinausap na pala niya si Mona doon mismo sa meat shop nang hindi na siya nakatiis sa ginagawa sa akin ng asawa ko. Pwede ko sanang sabihin na hindi kaso nandito na kayo sa meat shop ko. Bastos ka talaga, ano? Wala nga namang sagutin ko kayo ng malambing, galit kayong dumating dito. At hindi naman ako pumunta rito para suportahan yung kakatihan mo. Kaya wag kang umasa na magiging mabait ako sa mga sasabihin ko. Wala ka na ba talagang kahihiyan? Kung kailan may mga anak na kayo ni Teban, tsaka ka pa ng lalaki. Bakit ba kayo nakikialam? Hindi sana ako makikialam kung ibinigay mo na lang yung mga bata sa anak ko. Alam mo na siya yung mas karapat dapat na makasama ng mga bata at hindi ikaw na lumalandi pa sa ibang lalaki. Kung nandito lang kayo para husgahan yung pagmamahalan namin ni Philip, makakaalis na ho kayo. Pagmamahalan? O baka pinatulan mo lang kasi may pera? Hindi ka pa nakontento sa anak ko? Ginawa na nga ang lahat para sa'yo kahit napapabayaan na niya yung sarili niya. Ginawa niya lang yung responsibilidad niya bilang ama ng mga anak ko. Kung makapagsalita kayo, parang napakabayani naman ang anak niyo. Higit pa sa responsibilidad yung ginawa niya. Pero ikaw, hindi ka marunong makontento. Kahit ano pa hong sabihin ninyo, hindi makukuha ni Teban yung mga bata. Hinahayaan ko naman siyang makita at makasama ang mga anak niya. Bakit kailangan niya pang kunin? Tinatanong mo pa talaga? Nakikita ng mga bata na ibang lalaki na yung kasama mo. Sa tingin mo ba makakabuti yun sa kanila? Gusto niyo ng makatotohanang sagot? Oo, makakatulong sa kanila na si Philip yung kinakasama ko. Dahil ba binubulag mo sila sa mga luhong na ibibigay mo gamit yung pera ng Philip na yon? Hindi maluho yung mga bata. Pero ikaw, oo! Ha! Sigurado naman ako na pera lang ang habol mo rin sa matanda na kinakasama mo eh. Marami kang napapala kaya mahal mo kuno. Ano bang alam niyo sa pagmamahal wala nga kayong asawa? Kaya siguro kayo na byuda kasi ganyan yung ugali niyo. Huwag mong isali rito yung asawa ko! Di wag rin kayong makialam sa buhay ko. Ganun lang yun kasimple. Alam kong marami ng chismis na kumakalat tungkol sa akin pero wala akong pakialam. Wala naman silang ambag sa buhay ko. At least ako, maginhawa yung buhay.
Kayo at yung mga naninira sa akin, naghihikahos pa rin hanggang ngayon. Mauubos din yung perang tinatamasa mo. Tandaan mo yan. Akala mo ba hindi kayang kumuha ng Philip na yan ng mas bata at mas magandang babae kesa sa'yo? Gagamitin niya lang din yung pera niya. Kapag nagsawa na siya sa'yo, pupulutin ka na lang sa kangkungan. Kaya ako sa'yo, magpakasaya ka na kasi sandali na lamang yan. Ay nako, iba talagang nagagawa ng inggit. Ang mabuti pa, umuwi na ho kayo. Naaawa na ako sa inyo eh. At saka kung gusto nyo talagang makuha ni Teban yung mga anak niya, bakit hindi siya humarap sa akin? Kita nyo na? Napakaduwag ng anak nyo. Yung bagay na dapat na siyang gumagawa, ipinapadaan pa sa inyo. Napakawalang kwenta talaga. Naghahanap buhay yung anak ko para sa mga bata. Alam mo, sa totoo lang, mahal ka pa rin ng anak ko eh. Kaya nag-aalangan siyang ilayo sa'yo yung mga anak nyo. Ako parang siguradong-sigurado naman kayo na sasama yung mga anak ko kay Teban. Mas maayos yung buhay nila kapag ako yung kasama. Hindi nila kailangan magtipid. At wala silang aalalahanin kundi pag-aaral lang nila. Ginagamit mo lang yung mga bata. Kung yan ang gusto nyong isipin, di okay. Bahala kayo. Umuwi na kayo. Maya-maya lang dadagsan yung mga customer ko rito. Makakaabala lang kayo. Papadudot ng magpatuloy ang mainit nilang pagtatalo ay nasampal ni Nanay Simona. Mabuti na lamang at hindi ito gumanti sa nanay ko, kundi ay madadagdagan pa ang problema namin. Pero aaminin ko na nahiya ko sa parteng si nanay pa mismo ang gumawa noon para sa akin. Siya pang nakipaglaban para sa karapatan ko sa mga bata. Aminado naman ako na naduwag akong harapin at kumprontahin si Mona dahil kahinaan ko ang pagmamahal ko sa kanya. Isa pa ay parang hindi ko kayang marinig ang pangmamaliit niya sa akin dahil kung ikukumpara ako sa lalaking ipinalit niya sa akin kahit mas matanda yon ay mas mapera pa rin at kayang-kayang pasayahin si Mona sa maraming paraan. Samantalang ako ay palaging sakto lang ang kayang ibigay. Halos mabaliw ako sa kakaisip tuwing iniisip ko na kung gaano kalambing si Mona sa akin noon ay mas higit pa roon ang ibinibigay niya para kay Philip. Pero tuwing nilalamon ako ng mga negatibong bagay noon ay iniisip ko na lamang ang mga anak ko. Tuwing umuwi ako galing sa pangingisda ay pinupuntahan ko ang mga anak ko sa bahay ni Philip. Nakita ko kung gaano kakomportable ang buhay nila roon. Pero nararamdaman ko na parang hindi pa tanggap ni Philip ang mga anak namin ni Mona. Kaya nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin si Mona tungkol sa mga anak namin ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras para sabihin sa kanyang matagal ko nang gustong sabihin, Papa Dudut. Nanay mo nandito Tapos ngayon, ikaw naman? Yung totoo, tinig ba ako sa lalamunan ninyong mag-ina? Alam mo yung dahilan kung bakit ako nandito. Gusto mo pang makipagbalikan sa akin? Hindi ikaw yung pinunta ko rito, kundi yung mga bata. Nakikita mo naman sigurong tindahan to ng mga karne, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko pa kinakatay ang mga anak mo. Hindi pa sila kasama sa mga karneng nasa harapan mo. Kaya hindi mo sila kailangang sadyain dito. Hindi ako nandito para makapagbiruan sa'yo, Mona. Gusto ko nang kunin yung mga bata. Ibabalik ko sila sa bahay. Alam mong hindi ako papayag. Oo nga, anak mo rin sila. Pero ako yung mas may karapatan sa mga bata. Ako yung ina rito, hindi ikaw. Ikaw nga yung ina. Pero hindi nakakabuti sa kanila na nakikita may kasama ka ng ibang lalaki. Naisip mo man lang ba na baka tuksoy sila ng mga kaklase nila? Hindi mo alam kung anong takbo ng utak ng mga bata ngayon. Baka nga nabubuli na sila sa eskwela na hindi mo nalalaman. Ay, hindi mangyayari yan. At kung sakali mang mabuli sila, di ililipat ko sila ng eskwelahan. Doon ko sila papapasukin sa private. Walang nakakakilala sa kanila ron. Talagang ini-enjoy mo na yung pera ng Philip na yun, no?
Sa bagay, naibibigay naman niya lahat ng gusto mo. Oo, at hindi mo kaya yon. Pasensya ka na kung sa tingin mo nagkulang pa rin ako. At kung hindi kita mapipilit na sa akin na lang tumira yung mga bata, baka naman pwede papuntahin mo sila sa akin kapag walang pasok. Uy, bakit pa? Pwede mo naman silang i-chat o tawagan kung gusto mo silang makausap. Hindi yung uutusan mo pa ako para sa gusto mong mangyari. Hindi kita inuutusan. Nakikiusap ako ng maayos. Kung makikiusap ka lang naman, hindi mo na kailangan pumunta rito. Nag-chat ka na lang sana. Kung hindi ako pupunta rito, hindi kita makakausap. Binlock mo ko, hindi ba? Paano hindi kita ibablock? Dakilang kontrabida ka sa buhay ko. Lahat na lang ng post ko pinakikialaman mo. Account ko naman yon. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Naiintindihan mo? O baka naman binlock mo ako para hindi ko makita yung paglalandian yun ng lalaki mo. Iisa lang ang dahilan kung bakit kita blinak. Binubura na kita sa buhay ko. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi na kita mahal, Teban. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi mo ka maniwala. Hindi naman kita pinipilit. Pero kung ako sa'yo, gigising na ako sa katotohanan habang maaga pa. Tatapusin mo ba yun ng ganun-ganun na lang? Mahigit 10 taon na tayo nagsasama. Tapos ngayon ka pa susuko? Kahit 100 taon pa yung naging pagsasama natin, hindi ko pagsisisihan yung desisyon ko. Masaya na ako kay Philip. Kaya pwede ba? Huwag ka nang pupunta dito ulit. Baka isipin pa niya na nakikipagbalikan ako sa'yo. Yung tungkol sa oras na makakasama mo yung mga bata, pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan? Bakit kailangan pong pag-isipan hindi naman ako ibang tao? Ako ang tatay nila. At kahit lunuri mo pa sila sa pera, hindi mo matatabunan yung katotohanan na yon. Saka kahit hindi ako kasing yaman ng lalaki mo, kaya ko pa rin sustentuhan yung mga anak ko. Ikaw bahala. Hindi kita pipigilan kung gusto mong magbigay sa mga bata. Pero tandaan mo, hindi ko yun utang na loob sa'yo. Papadudot nagngingit-ngit ako sa galit matapos ang pag-uusap namin yon ni Mona. Hindi ako nagtagumpay na kunin ang mga bata sa kanya at yung dagdag oras na hinihingi ko. Mukhang malabo pa noong mangyari yon. Saka ko lang naunawaan kung bakit gano'n na lamang katindi ang galit ni nanay kay Mona noong nag-usap sila. Kahit na nung ibato sa kanya ay palagi rin siyang may depensa. Sa kabila ng luhong ibinibigay ni Mona sa mga anak namin ay hindi pa rin naman lumayo ang loob nila sa akin bilang ama nila. Doon pa lang ay sobrang saya ko na, Papa Dudut. Dahil wala na rin naman akong magagawa para baguhin ang desisyon ni Mona, ay nakontento na lamang ako sa mga oras na nakakasama ko ang mga anak ko tuwing nakakauwi ako mula sa 2 linggong pangingisda. Mabilis ako nakaipon noong mag-isa na lamang ako sa bahay. Sinikap ko talagang makaipon ng halagang kakailanganin ko sa pag-alis ko patungo ng New Zealand. Kami lang ni nanay at ng kuya ko ang nakakaalam na may plano na akong mag-ibang bansa para magtrabaho. Sa tulong ng kapatid ko na may kakilalang nagtatrabaho sa New Zealand, Papa Dudut, ay nakalipad ako patungo roon at nagkaroon ng maayos na trabaho. Maraming Pinoy ang tumulong sa akin. Nakarelate kasi sila sa kwento ko, kaya marami rin akong naging kaibigan sa pagtatrabaho ko bilang dairy farm assistant. Nagsikap ako noon para makaipon ng malaking halaga ng pera bago ako muling bumalik ng Pilipinas. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, marami na akong narinig na pangiinsulto at pangmamaliit mula kay Mona, kaya naman nagpursigi talaga akong makaipon ng malaking pera habang nagtatrabaho sa New Zealand. Ilang buwan pa lamang ako roon nang mabalitaan kong naghiwalay na sina Mona at Philip. Hindi ko na inalam pa kung ano ang dahilan dahil mga anak ko na lamang ang inaalala ko noong mga panahon na yon. Kay nanay ako direktang nagpapadala ng pera at ginagamit niya naman yon sa mga anak ko at sa pagpaparenovate ng bahay namin. Hanggang sa nalaman ko na bumalik na pala si Mona sa dati naming bahay kasama ang mga anak ko. Hindi ko siya pinaalis. Hinayaan ko lamang siya roon alang-alang sa mga bata. Pero malinaw na sa akin at sigurado na akong wala na akong balak pang makipagbalikan sa kanya. Nang magkausap ulit kami ni nanay ay naikwento niya na kaya pala naghiwalay sina Mona at Philip
ay dahil nalaman niya na pamilyado na pala ang lalaking yon. Bukod pa roon ay hindi lang si Mona ang babaeng sinusuportahan ni Philip. Mabuti na lamang at hindi siya kasama sa mga nabuntis ng lalaking yon. Dahil sa hiya ay hindi na nakipag-usap pa sa akin si Mona. Tuwing may sasabihin siya ay pinapadaan na lamang niya yon sa panganay naming anak. Hanggang isang araw ay lakas loob niya akong tinawagan, Papa Dudut. Napatawag ka. May problema ba dyan? Ha? Wala naman. Wala pala eh. Bakit ka tumawag? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Ilang buwan na kayong hiwalay ni Philip tapos ngayon mo lang naisip yan? Pasensya ka na. Nahihiya kasi ako makipag-usap sa'yo. Nahihiya ako sa mga nagawa at nasabi ko. Dapat lang talaga na mahiya ka. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Ni isang beses, hindi kita napagbuhatan ng kamay. At hindi rin ako ng babae sa loob ng pagsasama natin. Pero hindi ka pa rin nakontento. Naiintindihan ko naman na gusto mo lang ng magandang buhay. Pero ipinakita mo sa akin na hindi mo ako kayang samahan sa hirap. Ang gusto mo lang puro ginhawa eh. Hindi naman ganun yung buhay mag-asawa. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa'yo. Sige, aaminin ko. Nabulag ako sa mga kayang ibigay sa akin ni Philip. Sa akin niya ipinamanage yung meat shop niya. At buwan-buwan din siyang nagbibigay ng pera sa akin. US dollars pa nga eh. Kaya mo ba nasabing mahal mo si Philip dahil sa pera niya? Hindi ko naman siya mahal eh. Alam mong ikaw pa rin yung laman ng puso ko. Pera lang talaga ang habol ko sa kanya. Sana inamin mo yan sa akin nung nag-usap tayo noon. Eh ang sabi mo hindi mo na ako mahal. Ipinamukha mo sa akin na wala akong kalaban-laban doon sa Philip mo. Tapos naman na yun eh. Nangyari na yun. At hindi ko na maibabalik pa. Tama ka. At nakapagdesisyon na rin ako na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo kahit na anong mangyari. Kahit pa para sa mga bata na lang. Mona naman, nagamit mo na sila noon para makuha yung gusto mo. Kaya hindi na uubra sa akin yan. Ginawa ko lang naman yun para guminhawa yung buhay ng mga anak natin. Bakit? Nag-i-house ba kayo na ako pa yung kasama nyo? Di ba ginagawa ko naman ang paraan ng lahat? Kaya hindi ko maintindihan kung saan parte ako pinaka nagkulang para hiwalayan mo ako ng ganong kadali. Hindi man tayo kasal, pero asawa na yung turing ko sa'yo. At ikaw na yung iniisip kong makakasama ko hanggang sa pagtanda. Sinayang ko yung pagkakataon na yon. Kung hindi sana ako nagpadala sa tukso, maayos pa sana yung relasyon natin hanggang ngayon. Ay, tama ka. Pero sabi mo nga, nangyari na yun na tapos na. Kaya wala na tayong magagawa. Kung gusto mong mapatawad kita, alagaan mo na mabuti yung mga bata. Ako nang bahala magsustento sa inyo. Lahat ng kailangan nyo, sabihin mo lang sa akin. Salamat. Kahit na malaki yung kasalanan ko sa'yo, nagagawa mo pa rin akong tulungan. Naiintindihan ko naging biktima ka rin ni Philip. Kaya hindi rin magiging madali sa'yo to. Pero hanggang suporta na lang yung kaya kong maitulong sa'yo. Kung gusto mo maghanap ulit ng mga kasama, walang problema sa akin. Basta ligtas at maayos yung kalagayan ng mga bata. Hindi na ako maghahanap ng iba. Desisyon mo yan. Hindi ako makikialam sa personal mong buhay. Pero pagdating sa mga anak natin, doon ako may pakialam. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na ako gagawa ng bagay na malalagay sa alanganin yung mga anak natin. Sila na yung una kong iisipin. O sige na. Bababa ko na to. May kailangan pa akong asikasuhin. Ingat kayo dyan. Salamat, Teban. Ingat ka rin dyan. Papadudot, kahit medyo malungkot ang buhay ko sa New Zealand dahil malayo ko sa mga anak ko, ay nabawasan naman yon kapag nakakausap ko sila. Madalas nila akong tawagan kapag tapos na ang oras ng trabaho ko. Sa pagpupursigi ko po noon, halos hindi ko na namalayang ilang taon na rin pala akong wala sa Pilipinas. Nakakamiss yung dati naming buhay, lalo na yung mga anak ko
at si nanay, pero inisip ko na lamang na kaunting sakripisyo na lamang yon para sa kagaganda ng buhay nila. Dahil si nanay ang umahawak ng perang ipinapadala ko sa Pilipinas ay nagbuka siya ng savings account para sa mga anak ko. Para yon sa pag-aaral nila. Mula nang mag-ibang bansa ako ay masaya akong malaman na hindi na nagigipit ang nanay ko. Para sa akin kasi isa yon sa mga pinakamalaking achievement ko sa buhay. Yung mapagaan ang buhay ni nanay. Tungkol naman kay Mona, nabanggit ng nanay ko na bumabawas daw ito ng mga inaabot niyang pera na para sa mga bata para gawing puhunan sa tindahan. Hinayaan ko na lamang yon dahil alam ko namang makakatulong din yon sa kanila. Saka naiintindihan ko rin naman na walang napaglilibangan si Mona dahil hindi siya makakapagtrabaho kapag nakatutok siya sa mga anak namin. Matapos nga ang 5 taon, may katrabaho akong Pinay sa New Zealand na nakapalagayan ko ng loob hanggang sa nagpasya na akong ligawan siya. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Marisa. Halos magkaedad lang sila ni Mona pero dalaga pa siya noong panahong yon. Kaagad naman niya akong sinagot at hindi ko inilihim ang mga anak ko sa kanya. Isa pa ay seryoso na ako kay Marisa kaya nagpaplano na kaming magpakasal noong pareho kaming makauwi ng Pilipinas, Papa Dudut. Ano, Nay? Pasado po ba sa inyo si Marisa? Ay, abay, oo naman. Pasadong pasado. Ay, napakabait na bata. Si nanay naman, oh. Makasabi ka ng bata, parang pinamukha mo na rin ang tanda ko na. O bakit hindi ba? Ilang taon na lang pareho na tayong senior. Oo na, sige na po, Nay. Pero at least, matagal pa bago tayo kunin ng liwanag. Ay, oo, matagal pa. Pero itong mga buto ko, ay nako, parang bibigay na. Marurupok na anak. Parang ikaw. Ako? Marupok? Siguro. Pero kay Marisa lang. In love ka naman sa batang yon, ha? Siyempre, Nay. Alagang-alaga kaya ako nung nandun pa kami sa New Zealand. Kapag nagkakasakit ako, siya yung instant nurse at doktor ko. Abay, ayos. Panalong-panalo ka pala sa kanya. Kaya tama lang na ituloy niyo pa rin ang plano ninyong magpakasal. Pareho na kayong nagkakaedad kung siya medyo bata-bata pa, ikaw patanda na ng patanda. Baka bata naman kayo kay Marisa 42 na yun. Sayang lang at mukhang hindi na niya kakayaning magbuntis. Malapit na magmenopause Kaya pa naman, pero ayoko lang siyang pahirapan. Ayos lang naman sa akin kung hindi na kami magkakaanak. May 3 na ako Ikaw, nakaranas ka magkaanak na sarili mo talaga. Si Marisa hindi pa. Tinanong mo na ba siya kung ayos lang sa kanya yung ganon? Napag-usapan na po namin yun, kaya huwag nyo nang alalahanin. Nga pala, Nay, kamusta naman po rito? Ay, ayos naman. Makatanong ka naman palagi tayo magkausap sa messenger. Baka naman iba yung gusto mong kamustahin. Nako, alam ko na yung iniisip nyo. Alam mo na pala pero sige, kahit na hindi ka interesadong malaman, sasabihin ko pa rin sa'yo. Mula nung nagtrabaho ka sa New Zealand, hindi ko na nakitang lumandi yung si Mona. Hindi na talaga siya nagpaligaw sa iba kahit marami nang sumubok sa kanya. Bakit naman daw? Malay mo, umaasa pang magkakabalikan kayo kapag nagkita kayo ulit. Para ano? Maging katulad ako nung si Philip. Ibalin na lang. Seryoso ako kay Marisa. Paano kung magmakaawa sa'yo si Mona? Nay, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Sa ngayon nanay na lang siya ng mga anak ko. Pero hindi ko na siya mahal kagaya ng dati. Mahal na mahal mo na nga si Marisa, anak. Tama yan. Kahit isang beses ko pa lang siya nakita ng personal naramdaman ko na kagad na mabuti siyang tao. Sayang nga lang kasi kailangan din niya umuwi sa kanila. Pero sa susunod na linggo, babalik siya rito. Mag-outing tayo. Talaga? Pero teka, isasama ba natin si Mona? Bakit naman hindi? Tanggap niya nang may bago na akong karelasyon. Kaya wala akong nakikitang mali kung isasama natin siya. Isa pa, aprobado na rin ng mga bata si Marisa bilang pangalawang ina nila.
Sakaling maikasal na kami. Kinikilig pa nga sila sa amin nung ipinakausap ko sa kanila si Marisa nung magka-video call kami ng mga bata. Baka di mo alam na may group chat kami ng mga anak ko, kaya nakakausap nila si Marisa nang hindi ko alam. Nagulat na nga lang ako minsan sa haba ng usapan nila sa GC. Nakakatuwang mga bata. Masaya ako para sa'yo, anak. Nakakatuwa na nakuha mo na yung kasiyahang nararapat para sa'yo. Sa dami ng nangyari at hirap na pinagdaanan mo, ay dapat lang talaga na maging masaya ka ngayon. Papadudot kahit na ikakasal na kami ni Marisa at wala na akong nararamdaman para kay Mona, ay hindi ko naman siya binaliwala. Naging malaking parte pa rin siya ng buhay ko. Kaso nga lang ay hindi na namin maibabalik sa dati yung naging samahan namin. Sa kabilang banda naman ay masaya ako na natanggap ng mga anak ko si Marisa. Naging supportive sila sa relasyon naming dalawa. Katunayan nga ay sila pa ang nag-uudyok na magkaroon pa kami ng anak para daw may bunso na silang aalagaan. Gusto naman naming subukan pero kung may hirapan lang si Marisa, masaya na ako na may 3 makukulit na anak na ako. Hindi nga nagtagal ay nagpatayo ako ng bagong bahay na para naman sa amin ni Marisa gamit ang naipon namin noong nagtrabaho pa kami sa New Zealand. Matapos ang aming kasal, nagkaroon na rin kami ng mini grocery sa barangay namin at nagpagawa ng sariling water refilling station na malakas din ang bentahan sa amin. Wala na kaming balak na mag-ibang bansa. Kaya ginugol na lang namin ang oras naming mag-asawa sa pagnenegosyo. Sa ngayon, papadudot ay wala pa rin kaming anak ni Marisa at wala na rin kaming planong bumuo pa. Desisyon naming dalawa yon, kaya hindi naman yon naging problema sa amin. Aliw na kasi sa mga anak ko ang asawa ko, kaya hindi niya nararamdaman na may kulang sa pagsasama namin kahit wala kaming sariling anak. Masarap pala sa pakiramdam kapag naranasan mo ng umusad patungo sa buhay na dati ay pinapangarap mo lamang. Ganon ang nararamdaman ko nang makita ko ang bunga ng mga pinaghirapan namin ni Marisa sa ibang bansa. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kahit na 50 anyos na kayo ay huwag muna kayong susuko ha. Dahil hindi pa natatapos ang buhay sa ganyang edad. May pag-asa pa tayong umasenso kung gugustuhin at pagsisikapan lamang natin. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut at maraming salamat po sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay LS. Dahil palagi kaming nakakapakinig ng magagandang kwento na malaki ang epekto sa mga kabarangay na katulad ko. Sana po ay marami pa kaming mapakinggang kwento. God bless po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Teban.